Okay, magandang umaga po sa inyong mga sambahay. Ayun po ay araw ng Miyerkules, ika-6 ng Hulyo 2016. Ang ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veralio. Narito na ang mga humahataw na balita sa umagang ito. 5 police generals na umunoy sangkot sa ipinagbabawal na gamot, pinangalanan ni Pangulong Duterte. Mga isinasangkot na opisyal tumangging may kinalaman sa droga at handang sumailalim sa lifestyle check. Philippine National Police bumuo ng special group na tututok sa mga pulis na umunoy nagre-recycle ng droga. Singil sa kuryente, tataas ngayong Hulyo. Kakulangan sa supply dahilan ng power rate hike ayon sa Meralco. 3 manghingisdang Pilipino na nahinuli at minaltrato umano ng Malaysian Navy nagpasaklolo sa DOJ. Bagyong Butchoy bahagyang lumakas habang papalapit sa kanlurang bahagi ng bansa. Epekto ng bagyo, pinaghahandaan na ng pamahalaan. At nasawi sa matinding pagbaha sa Central at Southern China, umabot na sa 100. Una po sa mga balita ngayong umaga, pinangalanan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng Philippine National Police na umunoy sangkot sa illegal na droga. Inihag ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo kahapon sa anibersaryo ng Philippine Air Force sa Clark Air Base, Pampanga. And I'd like to name publicly General Marcelo Garbo. He was a protector of the drug syndicates in this country. General Vicente Luot, who is now the mayor of Cebu in one of the municipalities of Cebu. General Diaz, the former regional director of Region 11. General Pagdilao, former regional director in CRDO. General Tinio, former QCPD director. July 1 nang i-relieve sa pwesto ang mga ito maliban sa mga nagretirong sina dating Deputy Chief for Administration Marcelo Garbo at General Vicente Luot na ngayon ay alkalde na ng Daan Bantayan, Cebu. Sa kaugnay na balita, itinanggi ni na former PNP National Capital Region Director Joel Pagdilao at dating Quezon City Police District Chief Edgardo Tinio ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na kabilang sila sa mga matataas na opisyal ng PNP na sangkot sa operasyon ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Nakahanda umano silang humarap kay PNP Chief Ronald De La Rosa at sumailalim sa investigasyon upang linisin ang kanilang pangalan. Payag din ang mga itong sumailalim sa lifestyle check bilang patunay na wala silang unexplained wealth. Samantala mapafile ng early retirement si Chief Superintendent Edgardo Tinio sa oras na malinis na ang kanyang pangalan. I will heed the advice of our President. I will subject myself for investigation and clear my name. And after clearing my name, I will file my early retirement from the service. There is no more burning desire inside me to be of service to the Philippine National Police. And I had said this again with commitment and dedication to all the policemen and to all the units that I have served. There is no time that should be allotted to an officer who do something illegal and they have no right wearing the uniform, doing any illegal activity. I am not a protector of illegal drugs. In fact, I've been battling illegal drugs since I was still a lieutenant and until now. And the record will speak for itself. And I will clear my name with these serious allegations. Sumailalim naman sa surprise drug testing ang nasa halos 200 opisyal ng Philippine National Police sa Calabar Zone Region. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Kulubong.
Isang surprise urine drug testing ang isinagawa sa Camp Vicente Lim sa Laguna kahapon. 172 opisyal ng pulisya ang sumailalim dito, kabilang na ang lahat ng Chief of Police at Provincial Director sa buong Calabarzon Region. Ang drug testing na isinasagawa sa hanay ng pambansang pulisya ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Duterte administration laban sa krimen at talamak na iligal na droga. During the cascading, hindi po alam ng ating mga attendees na magkakaroon po ng drug test. So, doon mismo po, hinulid na po natin sila, hindi na po natin sila pinalabas. Bukas, inaasahang lalabas na ang resulta ng isinagawang drug test. Tiniyak ng PNP na agad aalisin sa serbisyo at mananagot sa batas ang sinuman sa kanilang tauhan na magpopositibo sa illegal drugs. Samantala, patuloy naman na nadaragdagan ang mga PNP recruits sa Region 4A. Maasa ang PNP Calabarzon na mas darami pa ang bilang ng mga magnanais pumasok sa pambansang pulisya kapag natuloy ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagdoble sa sweldo ng mga kawani ng PNP. Para sa amin, malaking bagay yun, no? Kung sana nga na talagang matuloy yun. So, kung mas tataas yung sahod ng ating ng kapulisan natin, mas marami tayong mahikayat na pumasok sa atin sa PNP. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Nangangamba si former 1986 Constitutional Commission Chair Christian Monsod sa posibleng epekto ng panukalang pagdaraos ng Constitutional Convention upang amyendahan ang konstitusyon. Narito ang hataw na balita ni Grace Casin. May tanong ang kilalang constitutional law expert at former chairman ng 1986 Constitutional Commission na si Christian Monsod sa mga kongresista at senador. Ito ay kaugnay ng kanilang isinusulong na Constitutional Convention o CONCON sa mga posibleng idulot nito sa bansa. Lalo na ang posibilidad na ilagay ang term extension, oras na buksan ang konstitusyon sa CONCON. Pero ang tanong ko kay Speaker Alvarez, paano mo malalaman na yung Constitutional Convention hindi rin madodominate ng mga political dynasties and clans? 70% of Congress belong to dynastic families. Tapos ang pagpipili ng delegates, ganun din, according to districts, congressional districts, at saka walang appointive, right, para i-balance. Nangangamba si Monsod na mawalan ng saysayang halaga at mensahe ng pagkakabuo ng 1987 Constitution, lalo't nabuo ang saligang batas pagkatapos ng 20 taong panunungkulan ng strongman na si Ferdinand Marcos. Kami, nung after EDSA, we're all appointive. So, talagang ano bang meaning ng EDSA? Ilagay natin yan dyan. Ano meaning ng EDSA? 3. Number 1, no to any dictatorship again. Number 2, social justice and human development. Di ba? Tapos, ang number 3, that the economy must be safely and firmly in the hands of Filipinos. Sa isang press statement, sinabi ni incoming House Speaker Pantalon Alvarez na upang hindi paghinalaan na papasok ang self-interest sa CONCON, ang mga delegado ay dapat na magmumula sa mga rehiyon at ihahalal ng mga residente doon at 20 delegado na i-appoint ng presidente. Hindi maaaring maging delegado ang sinumang kasalukuyang miyembro ng Kamara at Senado o ang sinumang may inirepresentang political party o religious organizations. Grace Casin, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, naniniwala si Senador Coco Pimentel na mas mabuti kung may batas ang bansa kaugnay sa freedom of information upang mas maging malawak ang mga ahensyang masasaklaw nito at hindi maging limitado lang sa Executive Department. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Ngayong linggo, tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na ilalabas na ang executive order kaugnay sa Freedom of Information. Layo nitong atasan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan na maging bukas ang kanilang libro sa publiko sa mga transaksyon o proyekto na pinapasok nito. Ayon naman kay Senador Coco Pimentel, mas maiging may batas ang bansa sa FOI upang masaklaw nito ang lahat ng 3 sangay ng pamahalaan. Para sa Senador, isang welcome development ang planong pagpapalabas ng EO ng Palasyo upang patunayan ang kanilang layunin na labanan ng korupsyon. If the executive head, the national chief executive can issue an executive order commanding his entire department
his branch to be transparent with all of their information. That's a welcome development. Ayon naman kay Senador Franklin Drilon, prerogative ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalabas ng EO na kahalintulad ng FOI bill. Sinabi ni Drilon wala namang problema kung maghain ng FOI bill ang Kongreso upang gawing ganap na batas ito. Of the President, that is a matter that he can address, especially that it is going to apply only in the executive department. So that's a prerogative that he can exercise. Maaari ring ilagay ng Kongreso sa probisyon ng FOI bill ang mga hindi naman nailagay sa EO ng Palasyo ng Malacanang. Sa Senado, kabilang sina Senators Grace Poe at Alan Peter Cayetano sa muling nagsulong ng Freedom of Information Bill. Umaasa naman si Senador Grace Poe na magiging klaro ang issue ng privacy at transparency sa binabalangkas na executive order ng Palasyo sa FOI upang maiwasan ang pag-abuso sa magkabilang panig. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Dakong 2:00 kahapon nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Butchoy na ikalawang bagyo na pumasok sa bansa ngayong taon. Ayon sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa, mas lumakas pa ito habang patungo sa kanlurang bahagi ng bansa. Huling namataan ng bagyo kaninang 1:00 na madaling araw sa layong 1,100 kilometers sa silangang bahagi ng Tugigaraw City, Cagayan. At may lakas ng hanging 160 kilometers per hour malapit sa gitna at may bugsong aabot sa 195 kilometers. Bagamat maliit umano ang tsansa na magla-landfall si Butchoy, pinag-iibayo naman ito ang hanging habagat na magdadala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Nagsagawa naman kahapon ng ikalawang Pre-Disaster Risk Assessment Meeting ang National Disaster Risk Reduction and Management Council upang paghandaan ang posibleng epekto ng pagpasok ng bagyong Butchoy sa bansa. Layo nitong alamin ang ginagawang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na posibleng makaranas na matinding pag-ulan, pagbaha at landslides. Gayun din ang repositioning o pre-positioning ng mga relief goods at mga equipment na magagamit sa pagresponde sa kalamidad. Ayon kay NDRRMC Executive Director Ricardo Halad, hindi dapat ipagwalang bahala ang maaaring idulot ng bagyo. Nagpaalala rin ng opisyal na palaging i-monitor ang mga ulat ng lagay ng panahon, lalo na sa mga flood at landslide-prone areas. Pinaalalahanan ng Department of Science and Technology o DOST ang publiko na pumunta sa ligtas na lugar sakaling may mabuong water spout o buhawi sa kanilang lugar. Kasunod ito ng ulat na ilang residente umano sa Tacloban City ang sa halip na lumikas ay inuna pa ang pagkuha ng video sa pananalasa ng buhawi noong Sabado. Bagaman walang naitalang pinsala ang buhawi, sinabi ng DOST na lubhang mapanganib ito dahil sa taglay na malakas na hangin at mist na may kasamang ulap. Maaaring anila itong magdulot ng pinsala sa mga tatamaang bahay at ari-arian. Kaya ko warn ito naton mga katauhan nga nakakitaan mga sugat ito nga mga phenomenon nga diri kita magtagya, no? Nga kinahanglan kita magbiling ang lugar nga safe nga lugar kay anytime anywhere naigo na kita yan na itong mga buhawi, mga sugat itong mga phenomenon. Ayon sa DOST, wala pa silang instrumento na kayang mag-detect ng pananalasa ng buhawi sa ngayon kahit may mga nakakabit na Doppler radar sa kanilang weather station sa Giwan, Eastern Samar. Patay ang isang hinihinalang drug pusher matapos umanong manlaban sa mga pulis sa loob ng kanyang bahay sa Caloocan City kagabi. Mula sa Caloocan City, may hataw na balita si Maki Libradilla live. Magandang umaga, Maki. Good morning, June. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Napatay nga po ng pulis ang isang drug pusher matapos umano itong manlaban sa loob ng kanyang bahay sa Barangay 15, Caloocan City, pasado 10:00 kagabi. Ayon sa otoridad, target nilang maaresto ang sospek na si Roberto Dominguez na umano'y kilalang tulak sa lugar. Nag-iiyakan naman ang mga kaanak nito dahil hindi nila matanggap ang nangyari. Ang nanay ng sospek
na himatay pa dahil sa nangyari sa anak. Giit ng kapatid nito, hindi lumaban ang sospek sa otoridad. Naglalabaan niya siya nang biglang dumating ang mga pulis at agad na sinipa ang pintuan ng bahay ng kanyang kapatid. Pilit umano siyang pinapasok ng mga pulis sa kanyang bahay at saka nakarinig ng pagputok ng baril mula sa loob ng bahay ng sospek. Narinig pa niya niyang sumigaw ang kapatid nito na kung bakit siya pinaputukan ng mga pulis. Ilang sandali pa ay natagpo ang nakahandusay ang sospek sa loob ng kanyang bahay. Nakakuha ng mga sachet ng shabu, drug paraphernalia at isang revolver na baril sa crime scene. At yan muna ang huling detalye ng balitang aking tinutukan. Balik sa YouTube. Maraming salamat, Maki Libradilla, nagulat mula sa Caloocan City. Isang suspected hold-upper naman na napatay sa follow-up operation ng Manila Police District Station 6 sa Maynila kagabi. Mula sa Maynila, may hataw na balita si Benedict Galazan, live. Yes, Benedict. Good morning Monica, good morning Kuya Daniel at good morning sa ating mga kasambahay. Sa tulong ng kopya ng closed-circuit television camera, positibong kinilala ang isang suspected hold-upper at sa follow-up operation naman ng mga pulis ay napatay ang naturang suspect. Patay ang isang suspected hold-upper ng manlaban sa mga umaarestong pulis sa Tenorio Street, San Andres Bukid, Manila pasado alas 11 kagabi. Kinilala ang suspect na si Conrado Verona alias Concon na kilalang notorious na hold-upper sa barangay 774 San Andres at nambibiktima umano sa Maynila at Makati. Ayon sa kapitan ng barangay na si Kapitan Roger Reynaldo, labas-pasok na sa kulungan si Verona at sangkot din ito sa illegal na droga. Positibong kinilala ng dalawang biktima si alias Concon at ang isa sa biktima ay nakuhanan pa ng closed-circuit television camera ng barangay 777 na sinundan ng suspect sa isang eskinita. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay may dala na ang suspect ng bag ng biktima nang lumabas ito sa eskinita. Nakuha sa dalawang biktima ang kanilang mahalagang gamit gaya na lamang ng cellphone at pera, kaya agad silang humingi ng tulong sa mga otoridad. Na-recover naman sa crime scene ng isang baril na ginamit ng suspect at mga basyo ng bala. Samantala Monica, patuloy na ang investigasyon ng pulisya sa krimen habang inaalam pa kung sino-sino ang kasama ng suspect sa pang-hold up. Yan natin balita, balik sa iyo Monica. Maraming salamat Benedict Galazan, live na nag-uulat mula sa Maynila. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang po sa aming website na untvweb.com para manatiling updated. Samantala, narito na mga dapat abangan sa susunod na paghataw ng mga balita. Philippine National Police bumuo ng special group na tututok sa mga pulis na umano'y nagre-recycle ng droga. Singil sa kuryente, tataas ngayong Hulyo. Kakulangan sa supply dahilan ng power rate hike ayon sa Meralco. Tatlong mangingisdang Pilipino na hinuli at minaltrato umano ng Malaysian Navy nagpasaklolo sa DOJ. At nasawi sa matinding pagbaha sa Central at Southern China, umabot na sa 100. Sa detalye ng mga balita, kinumpirma ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na meron ng special group na tututok upang mahuli ang grupo ng mga tinatawag na ninja o mga pulis na umunoy nagre-recycle ng nakukumpiskang droga. Narito ang hataw na balita ni Leia Ilagan. Dahil hindi sumuko sa 48 hours na palugit na ibinigay ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa mga pulis na tinaguri ang ninja o mga pulis na nagre-recycle ng droga, mayroon ang grupo na tututok sa galaw ng mga ito. Ayon kay AIDG Director, Police Senior Superintendent Albert Ferro, number 1 priority nila na i-track ang mga ito bilang bahagi ng kanilang internal cleansing. Dagdag pa ni Ferro, bukod sa pagre-recycle ng droga, trabaho rin ng mga ito ang tinatawag na tutok kalawit, hulidap o bangketa o yung tinatawag na paglalaglag ng kaso. Kilala ko naman kayo, so ako ngayon nandito sa illegal drugs, sisiguraduhin ko na matutuntun ko kayo. Kaya't
Kaya't babala nito sa tinaguriang ninja, sumuko na bago pa maunahan ang operatiba. Tandaan nyo, kayong mga nandyan pa, mag-surrender na lang kayo kaysa abutan pa namin kayo. Ang Ninja Group ay matagal nang nag-ooperate sa Metro Manila. Tinawag ang mga itong ninja dahil lahat sila ay nakasakay sa motorsiklo na Kawasaki Ninja kapag nag-ooperate noon, kaya't ito na ang naging trademark nila hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, may Police Senior Inspector ang pinakamataas na ranggo sa kanilang grupo, pababa ng Police Officer 1 o PO1 na pawang nakatalaga sa National Capital Region. Subalit sinasabing ang mga handler na mga ito ay mga general kaya't hindi nahuhuli at patuloy pa rin sa pamamayagpag sa pagre-recycle sa mga nahuhuling ilegal na droga. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Sa kaugnay na balita, irerekomenda ni Philippine National Police PNP Chief Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan din ng pabuya ang malalaking operasyon laban sa ipinagbabawal na gamot. Ginawa ni De La Rosa ang pahayag matapos ang tagumpay na operasyon ng mga operatiba sa Claveria, Cagayan noong linggo kung saan nakakumpiska ang PNP, Philippine Drug Information Agency o PDEA at Bureau of Customs ng 900 milyong pisong halaga ng pinaniniwalaang shabu dahil sa pakikipagtulungan ng mga sibilyan. Ngunit ayon kay De La Rosa, dapat mas mangibabaw sa mga mamamayan ang kagustuhang mapuksa ang operasyon ng illegal drug sa bansa kaysa makakuha ng ibibigay na pabuya. Samantala, nagpasaklolo sa Department of Justice ang 3 mangingisdang Pilipino na hinuli at umano'y minaltrato ng mga tauhan ng Malaysian Navy sa karagatang sakop ng bansa sa West Philippine Sea. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Dumulog na sa Department of Justice ang 3 mangingisdang Pilipino na hinuli at minaltrato umano ng Malaysian Navy habang nangingisda sa karagatang sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Base sa salaysay ni Nelson Plamiano at Arlon Sandro ng Mariveles Bataan at Chody Baisa ng Subic Zambales, hinuli sila ng Malaysian Navy habang nangingisda sa kanilang bangkang FB Shannon Cole. May 17 milya lamang ang layo sa detachment ng Philippine Navy sa Rizal Reef noong May 9. Pinagbintangan umano sila ng Malaysian Navy na pumasok sa teritoryo ng Malaysia. Sa pilitan umano silang pinasakay sa barkong pandigma ng Malaysia na Laksamana Tun Abdul Jamil at doon na sila pinusasan, pinaluhod, pinagtatadyakan at tinutukan ng baril ng may 20 mga tauhan ng Malaysian Navy. Nais ng mga mangingisda na magsampa ng reklamo laban sa mga sundalo at sa gobyerno ng Malaysia. Ngunit ang problema, hindi nila nakuha ang pangalan ng mga humuli at nanakit sa kanila. Kaya't susulatan na lamang ng DOJ ang Department of Foreign Affairs upang matulungan ang mga mangingisda. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Sinimulan na kahapon ng Chinese military ang 6 na araw na maritime exercises malapit sa isa sa mga isla na bahagi ng pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at China. Ayon sa official statement na inilabas ng Chinese Maritime Safety Administration, ang drill ay nakatakdang matapos sa ika-11 ng Hulyo, isang araw bago ang paglalabas ng desisyon ng Arbitral Tribunal sa July 12, kaugnay ng inihaing arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Ayon sa isang maritime law expert, isang paraan ito ng China upang magpakita ng military strength sa mga kalapit na bansa. Narito ang pahayag ni Professor J. Batong Bakal, isang maritime law expert. They're seen by many as primarily intended to demonstrate strength, not only to the neighbors, but more importantly to the domestic audience of China, because their government also is under pressure from their own constituency to show strength, no, in this kind of situation. Samantala, hindi naman dapat mabahala ang Pilipinas sa nasabing drill dahil madalas umano itong gawin ng China sa West Philippine Sea ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Naniniwala naman si Pangulong Rodrigo Duterte na papabor sa Pilipinas ang ilalabas na desisyon ng International Arbitration Court kaugnay ng West Philippine Sea Territorial Dispute. Sa kabila nito, handa rin naman anya ang pamahalaan sakaling hindi pumabor sa bansa ang ilalabas na desisyon. Inaasahang sa July 12 ilalabas
ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang desisyon sa maritime case ng Pilipinas sa West Philippine Sea issue. Sa iba pang balita, binaliwala lang ng 6 na COMELEC commissioners ang hirit ni Chairman Andres Bautista na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan election sa nakatakda sa Oktubre. Samantala, inilabas naman ng COMELEC ang guidelines para sa registration period na magsisimula sa July 15. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Batay sa COMELEC Resolution No. 10148, itinakda ng Commission on Elections ang registration para sa October 31 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections sa July 15 to 30. Makaboboto para sa SK elections ang may edad 15 hanggang 30 taong gulang. Bukod sa registration, inaprubahan na rin ng COMELEC ang calendar of activities para sa darating na halalan. Ito ay sa kabila ng pahiwatig ni COMELEC Chairman Andres Bautista na gusto nilang ipagpaliban na lamang ang halalan at isabay na lamang ito sa panahong mamimili na ang taong bayan ng mga delegado para sa Constitutional Convention. Ayon kay Bautista, kung magkakaroon ng postponement, makakatipid ang pamahalaan ng 5 hanggang 6 na bilyong piso. Tutol naman si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa panukalang ipagpaliban ng eleksyon sa Oktubre, lalo't kailangan ng panibagong batas para dito at may pondo naman ng COMELEC para magsagawa ng halalan. Well, he mentioned it, but nobody said anything. I am not inclined to support that. Because only Congress can say that. Also, why should it be a problem? Aminado naman si COMELEC Commissioner Louis Tito Guia na makakatipid nga ang gobyerno kung pagsasabayin na lamang ang halalan, subalit ayaw muna nilang pag-usapan sa NBank ang postponement issue. May merit na yung ganong suggestion pero ayaw pa naming tingnan kasi ayaw naming ma-distract sa aming preparation for the election. Pinatigil naman ng komisyon ang bidding para sa kukuning mahigit 200,000 ballot boxes sa halagang 642 million pesos dahil maaari pa namang mapakinabangan ang mga lumang ballot box. Mirasol Abogadil, UNTV News, Worldwide. Itinakda na lamang sa susunod na linggo ang pagtalakay ng Korte Suprema sa election protest ni Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Kabilang sana ang protesta ni Marcos sa mga nakatakdang talakayin kahapon sa anbang session ng Supreme Court na siyang tumatayong Presidential Electoral Tribunal. Nais ni Marcos na mapawalang bisa ang proklamasyon ni Robredo at ideklara na siya ang tunay na nanalong Vice Presidente sa nakarang halalan. Batay sa panuntunan ng Presidential Electoral Tribunal, magkakaroon muna ng determination kung sufficient informant substance ang protesta ni Marcos. Saka na lamang atasan si Robredo na sumagot sa protesta sa loob ng 10 araw. Nasa 11 milyong Pilipino ang walang trabaho sa unang quarter ng 2016 base sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Mataas ito ng 2.5% sa naitalang unemployment rate sa bansa noong December 2015 at pinakamataas na naitalang unemployment rate simula noong December 2014. Tiniyak naman ni bagong Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Silvestro Bello III na agarang gagawa ng aksyon ang kagawaran upang masolusyonan ang problema sa unemployment. Tututukan rin ng DOLE ang mga hakbang sa pagpapatigil ng contractualization, mabilis na resolusyon sa mga nakahaing labor case, pagpapabilis sa mga transaksyon sa DOLE at pagsugpo sa human trafficking at illegal recruitment. Isa naman sa mga pangunahing proyekto ng bagong kalihim ng Department of Energy ang pagpapababa sa singil sa kuryente. Subalit ayon sa Manila Electric Company o Meralco, mahihirapan ang pamahalaan na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Mon Hocson. To reduce the power rate, which is our desire, and I'd like to make it possible. Ito ang naging pahayag ni bagong Department of Energy Secretary Alfonso Cusi sa ginanap na turnover ceremony sa DOE noong nakaraang Lunes. Ayon sa mga power distributor, suportado naman nila ang nais ng kalihim. Subalit, ayon sa Manila Electric Company o Meralco, malaking hamon ito lalo na at madalas na nagiging problema ang supply ng kuryente sa bansa. We are really trying to get the
optimal mix as possible that will redound to lower costs for all our consumers. Ayon sa Meralco, mula noong July 2015 ay malaki na ang naibaba sa generation charge. Nagkataon lamang na noong nakaraang buwan ay maraming planta ang bumagsak kung kaya't nakaapekto ito sa presyo ng kuryente ngayong buwan. Upang mapababa ang presyo ng kuryente, dapat ay pag-aralang muli ang iba't ibang mga idinadagdag sa bill ng mga consumer. So malaking bagay din na dapat i-calibrate din natin ang any new additions to the bill that are similar to universal charges or taxes. Ang universal tax at feed-in tariff ay ilan lamang sa mga component na naidadagdag sa bill ng mga consumer. Ngunit ayon sa Meralco, hindi ito madaling tanggalin dahil ito ay itinakda ng batas. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Naglabas ng babala para sa mga overseas Filipino worker o OFW ang konsulado ng Pilipinas sa Jeddah, Saudi Arabia matapos ang sunod-sunod na pagsabog sa bansa kahapon. Payo ng konsulada na umiwas muna sa paglabas at pagpunta sa mga matataong lugar kung wala rin lang importanteng lalakarin. Narito ang pahayag ni Consul General to Jeddah, Saudi Arabia, Imelda Panolo. Pinaiigting natin lalo ang monitoring natin ng situation at katuwang natin dyan ng diplomatic security o yung diplomatic police sa pag-monitor ng situation. Nakikipag-coordinate tayo sa kanila para mabigyan nga tayo ng mga situationers, no, sa kung anong nangyayari. Na-advise natin ng mga duty officers natin na maging alerto, maging mapagmasid sila sa paligid. Nangyari ang pinakagrabing pag-atake sa Medina kung saan 4 na security officers ang nasawi at 5 naman ang nasugatan. Dead on the spot ang 2 lalaking hinihinalang drug pusher sa 2 magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Parañaque City at San Juan City. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Morning, Reynante. Yes, magandang umaga June at sa ating mga kasambahay at magandang umaga kay Kuya. Patay nga ang isang lalaking hinihinalang drug pusher sa kanto ng El Gabriel Street sa Baclaran sa Parañaque City bandang alas 11:45 kagabi. Natagpuan ng mga pulis June na wala ng buhay sa loob ng kanyang pedicab ang lalaking kinilala na si Marvin Toston, 40 anyos alias Bordado. Nakita din na may nakalagay na papel sa katawan na pinaslang na may sulat na drug pusher ako, huwag tularan. Ayon sa mga tauhan ng barangay Baclaran, tulak ng droga sa lugar ang napatay. Ayon naman sa asawa ng biktima, may 4 na lalaki ang pumunta sa lugar na mga nakamotorsiklo at pinagbabaril na lang agad ang biktima. Nakuha sa biktima ang 2 sachet na marijuana at 1 sachet na hinihinalang shabu. Samantala, June, natagpo ang patay din ng isang lalaking suspected drug pusher sa C. Santos Street, corner A. Lagmay sa San Juan City, pasado alas 3 ng madaling araw. Kinilala ang nasawi na si Percival Maglaya, 44 anyos. Kapansin-pansin June na pareho din ang nakasulat na note na nakalagay sa biktima. Ayon pa sa barangay Tanod ng Balong Bato, nakarindila lang sila ng 6 na putok ng baril. Dumating naman ang mga kaanak nito sa crime scene at ayon pa sa asawa ng biktima, maraming iligal na gawain ang kinasasangkutan nito dahil pabalik-balik na din ito sa kulungan. Wala na mga nakakita sa pangyayari at patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga shooting incident na nangyayari sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. In a police report, balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Nagulat mula sa Quezon City. Umakyat na sa 100 ang nasawi sa nararanasang matinding pagbaha sa Central at Southern China dahil sa matinding buhos ng ulan. Mahigit 1 milyong mga residente na rin ang inilikas mula sa 11 apektadong probinsya. Sa probinsya ng Anhui, 28 mga ilog na ang nasa warning level. Mahigit 100 biyahe ng tren naman sa Hunan Province ang napilitang tumigil o mag-detour dahil sa nararanasang pagbaha. Ayon sa Chinese Ministry of Civil Affairs, sinatayang nasa 1.3 million hectares na katumbas ng $3 billion ang nasira sa kalamidad.
Bahagyang lumakas ang bagyong Butchoy habang mapalapit sa kanlurang bahagi ng bansa. Alamin po natin ang detalye mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray, good morning. Good morning June, good morning Kuya Daniel sa ating mga kasambahay at lalo pa nga lumakas itong Typhoon Butchoy at kaninang alas 10 ng umaga ito ay namataan ng Pag-asa sa layong 1,010 km dyan sa may silangan ng Aparik, Cagayan. Taglay lakas ng hangin na 185 km per hour at yung pagbugso ay aabot na sa 220 kph. Ito ay kumikilos pa rin pa northwest sa bilis na 30 km kada oras. Sa ngayon ay umiiral pa rin itong southwest monsoon o yung habagat dahil nga dito sa paglapit sa may dulong bahagi po ng ating bansa nitong bagyong si Butchoy at nakakaapekto ngayon ang habagat sa may area ng Southern Luzon at Visayas. Sa forecast ng Pag-asa, ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region ay makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at magkakaroon ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ngayong araw. Lalo na po mamayang makapananghali sa hapon at sa gabi. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. June, ayon sa Pag-asa, sa loob ng 24 to 36 hours ay posibleng maglandfall o tumama yung sentro ng bagyong si Butchoy dyan sa may area ng Taiwan. Pero posibleng mamaya din ay mag-raise ng signal, ng tropical cyclone na signal sa may area ng Batanes dahil nasa 600 km itong diametro ng bagyong si Butchoy. So medyo hagip nung pinaka outer cloud band itong bagyong si Butchoy, yung area ng Batanes, yung mga isla dyan. So possible na mag-raise ng signal ngayong araw sa lugar na yan. At habang lumalapit dyan sa may area ng Taiwan, itong bagyo ay lalong in-expect natin na lalakas yung habagat na ito naman ang magpapaulan sa ating bansa. June? Okay, maraming salamat Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Paalala po sa ating mga kasangbahay, walang pasok ngayong araw ang lahat ng mga empleyado ng pribado at pampublikong sektor. Batay ito sa Proclamation number 6 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagdideklara sa July 6 bilang special or bilang regular non-working holiday. Ito ay bilang pakikiisa ng pamahalaan sa paggunita ng Idil Fitr o Feast of Ramadan. Kaugnay nito, suspendido po ang number coding ng MMDA sa buong Metro Manila. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito na mga dapat ninyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Ilan sa mga pinangalan ng General ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot umano sa illegal drugs nakahandang sumailalim sa investigasyon at lifestyle check. Amnesty para sa mga political prisoner hindi pa handang ibigay ni Pangulong Duterte. Military helicopter bumagsak sa northern Turkey. 6 patay. US spacecraft Juno nakapasok na sa orbit ng Jupiter makalipas ang 5 taong paglalakbay. Pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng Philippine National Police na umano'y protektor ng sindikato ng droga. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Dumalo sa kauna-unahang pagkakataon sa anibersaryo ng Philippine Air Force si Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Sa kanyang talumpati, ipinangako niya sa Armed Forces of the Philippines ang patuloy na pagpapatupad ng modernization program sa bagong administrasyon. Naging sentro rin ng naging talumpati ni Pangulong Duterte ang kampanya ng administrasyon laban sa iligal na droga, kriminalidad at korupsyon. Ayon kay Pangulong Duterte, isa itong seryosong problema na dapat na masolusyonan. Pinangalanan rin ng Pangulo ang mga opisyal ng Philippine National Police na umano'y sangkot sa iligal na droga. And I'd like to name publicly General Marcelo Garbo. He was a protector of the drug syndicates in this country. General Vicente Luot, who is now the mayor of Cebu in one of the municipalities of Cebu.
General Diaz, the former Regional Director of Region 11, General Pagdilao, former Regional Director in CRDO, General Tinio, former QCPD Director. Ayon sa Pangulo, obligasyon niya sa mga Pilipino na sabihin ang katotohanan. Pagkatapos niyang sabihin ang mga pangalan ng mga opisyal, agad niyang iniutos na i-relieve sa pwesto ang mga ito. As this time, I order them relieved from their assignments and report to the Director General. I would like to talk to them, but certainly I would expect the Police Commission to do their thing. Imbestigahan ninyo ito at huwag ninyo akong bigyan ng sarsuela na hanapin ninyo ang totoo. Ayon naman kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, handa niyang pakinggan ang magiging paliwanag ng 3 general na aktibo sa serbisyo na pinangalanan ng Pangulo. I will head to that call of the President, then I will talk to them and I will listen to their explanation. Yung retired na, I cannot compel them to report to me because they are no longer under my jurisdiction. They are no longer under my command. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Sama po natin sa linya ng telepono ang isa sa mga pinangalanan ng Pangulong Duterte na di umano ay protektor ng drug syndicate dito po sa ating bansa. Former Director po ng QCPD, General Edgardo Tinio. Magandang umaga po, General Tinio. Magandang umaga at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Opo, sige. Daniel Rason po ito. Kasama ko si Monica Veralio. Salamat po sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa amin. Paano niyo po nilalayon ngayon na linisin ang inyong pangalan, General? Well, susunod po tayo sa utos ng ating presidente na mag-report kay Police Director General Ronald De La Rosa. At kakausapin po natin siya sa puso at maglalahad po tayo na wala po tayong involvement dyan. Never po tayo sa haba po ng aking serbisyo for the last 35 years po ng pagserbisyo ko. Never po ako nagkakaso tungkol sa illegal drugs. Never po na-involve ako sa illegal drugs. Palagi ko pong sinasabi yan sa lahat po ng lugar, posisyon na pinagserbisyoan ko. You have crossed the line if na-involve ka sa criminality at illegal drugs. Palagi ko pong sinasabi yan. Wala pong karapatan ng sinuman na manatili sa serbisyo pagka po involved siya sa illegal drugs. General, sa mga pangyayari pong ito, kayo po ba ay may plano na mag-resign o kayo po ay lilinisin niyo ang inyong pangalan na habang kayo ay nasa hanay pa rin ng ating pulisya? Well, ang intensyon ko po ay linisin yung aking pangalan habang ako ay sa hanay. Papasako po ako sa liderato ni Chief PNP. At gusto ko pong, ang hiling ko lang po ay bigyan nila kami po ng due process. Yung tamang proseso kasi po wala po ni minsan sa ginawa ko sa tanang buhay ko na nagbenta ko ng kahit na isang butil ng illegal drugs. Never ko po pinakain ng aking pamilya ng galing dyan sa illegal drugs activity. Hindi po yan aking panuntunan sa buhay. Hindi ko po para sirain yung aking serbisyo at aking pangalan sa kanya po ako'y nalulungkot dahil ang nangyari po sa amin ay public humiliation and trial by publicity. Nalulungkot po tayo dahil unang-una po andun po yung nasira na po yung ating pangalan, apektado po yung aking pamilya, pati po yung aking magulang, pati aking mga relatives at mga kaibigan. General, the way the President said, yun hong kanyang declaration, para hong siguradong-sigurado siya sa mga bagay na ito. Ano ho ang nakikita ninyo maaaring ginawang batayan ng Presidente at sinasabi po ba din ninyo na ang Presidente ngayon ay nagsalita ng wala siyang sapat na pinanghahawakan? Ay, ako po hindi ko po alam kung sino po ang informante or opisyal na nagsubo nung impormasyon sa ating mahal na Pangulo. Hindi ko po alam
Kanya nga po kami magre-report kay Chief PNP para ugatin po ang problema na ito. Sabi ko nga po, imbestigahan po ang dapat imbestigahan. We get to the bottom of this case, haharap po ako, linisin ko po yung pangalan ko. At kung sino po ang dapat imbestigahan, makita po natin. Paano po nadawit yung aking pangalan, kailan, saan, paano po nadawit yung aking pangalan, kung sino po ang nag-aakos sa akin, haharapin ko po sino nag-aakos sa akin. Kung sino po ang informante ng ating mahal na Pangulo, sino po ang informante ng leadership ng Philippine National Police, harapin ko po. General, isa po sa mga sinasabing kinasasangkutan ng mga opisyal ng PNP ay itong ninja group na nagre-recycle ng mga droga na kanila pong nasasabat. Meron po ba kayong alam dito sa inyong panahon ng panunungkulan, General? Well, sabi ko nga po, ni isang butil ng shabu, wala po akong ni-recycle. Kanya nga po, ang hamon ko, sino po ang dapat natin imbestigahan? Imbestigahan po lahat. Kung meron po akong station commanders na tingin nila ay involved, imbestigahan. Kung meron po tayong operatiba sa aking hanay, imbestigahan po lahat yan para we get to the bottom of this case. Kasi po ang mabigat po, paratang lang eh. Ang maganda po, lahat po ng involved sa anti-illegal drugs operations ay imbestigahan at malaman po natin kung ano po ang yung katatayuan, sino po ang involved, ano po ang ginawa, anong ginawang partisipasyon. Yun po ang ating naisin eh. Linisin po yung aking pangalan at linisin yung mga operatiba na isinasangkot yan. Kasi po kung marirecall ninyo, under my watch, mahigit 100 kilo po yung nahuli namin sa pamamahala ko. Ako naman po bilang hepe, nagbibigay lang ng direksyon, iminamanage ko lang po sila, nagbibigay ng source of inspiration para sa kanila, i-guide po sila. Kung sino po ang mga involved sa mga babawal na gamot, kung sino po mga drug personalities, ang higit po nakakaalam dyan ay yung ating mga operatiba at yung ating mga intelligence. Yun bang mga nakumpiska po ninyo ay masasabi natin, sir, na all accounted for? Well, masasabi ko po kasi po sinasabi ko sa kanila. Kanya nga po ang pinakamaganda dyan, as we speak, iimbestigahan yan. Yung mga involved na operatiba dyan, patawag. Yung crime lab, yung PIDEA, ipatawag. Diba? Kung saan po nagtetestigo yung mga tauhan natin, operatiba natin, alamin kung kasi po sabi ko nga, under my watch 3 po yung ating na-convict. Yung pong kauna-unahang nahuli natin na ako'y nanungkulan magmula po noong July 29 ay may na-convict po tayong 3. Palagi pong kabilin-bilinan sa ating mga operatiba, nagtetestigo na tutukan, i-monitor yung pagtetestify ng mga ating operatiba sa korte at siguruhin na makonvict itong mga drug personalities na ito. Yun po ang ating bilin sa kanya, tagubilin. Sir, kung sinuway po nila yan, let the axe fall where it may. Let us throw the book on them. Hindi ko po i-condemn yan. Hindi ko po tolerate yan. And let's condemn to all and sundry kung may ginawa po ang aking mga tauhan. Kasi po, halos araw-araw po na ginawa ng Diyos. Pag ako magkukomperensya, palagi ko sinasabi yan sa kanila. You have crossed the line if you dip your fingers into illegal drugs. You have crossed the line pagka ikaw ay gumawa na ng mga criminal activities. And you have no time in the Philippine National Police, even a minute, to wear the uniform pag yan po ang ginagawa ninyo. So, General, you can say that the President was misled? Ganun po ba? Saka sa akin po, katatayuan, ganun po ang nangyari. Kanya nga po ako, hindi ko naman po hinahamon ng ating Presidente. Gusto ko pong ako'y mag-report sa kanya, harapin kung sino yung nagsabi sa kanya na involved ako sa illegal drugs. Ang sabi ko nga po, imbestigahan ang lahat ng tao na involved sa illegal drug operations. Malaman po natin kung sino talaga, ugatin po natin ito.
Kung sino po nagsabi na ako ay dinadawit po yung aking pangalan. Sino po nagsabi saan, papaano, kailan po ako nadawit? Gusto ko pong linisin yung aking pangalan. So ano pong specific na partisipasyon ko? Kailan po? Sino pong drug lord yan nagsasabi na ako involved yan? Sino pong asset na nagsasabi na ako involved? At haharapin ko po. Sino pong opisyal na nagsasabi na ako involved sa illegal drugs? Haharapin ko po. Magpa-drug test po kami, magpa-lie detector test po kami. Haharapin ko po kung sino ba niyan. So you are now trying to put the wisdom of the president to question. Is that what you're saying, General Tino? Well, ang sinasabi po natin sa aking predicament ngayon, ang alam ko lang po ay mali po yung nakarating na impormasyon sa ating Pangulo na ako involved sa illegal drugs. Tahasan ko pong pinabubulaanan yan. Kaya ko pong humarap sa ating mahal na Pangulo. Kaya ko po siyang tingnan mata sa mata. Kaya ko po magpa-imbestiga na ako po ay hindi po involved sa illegal drug activity at never po ako naging protector ng illegal drugs. Never po ako nagkaroon ng kaibigan na involved sa illegal drugs. Well, General, the damage has been done. Ito po ay nai-anunsyo na. No? Paano nyo po tinitingnan na ito ay maire-repair pa? Or you think that this is an irreparable damage already? Well, ang totoo po niyan, irreparable na po yung damage kasi nga po nahihiya na po kami sa publiko. This is a trial by publicity. Wala na po. May stigma na po yung pangalan namin. Kanya nga po ako, ang naising ko lang po dumaan sa proseso, magpa-imbestiga, linisin yung pangalan. Sinabi po ng presidente natin, mag-report kami kay General De La Rosa, magre-report po ako. Pa-imbestigahan po ako sa NAPOLCOM, magpapa-imbestiga po ako. Dadaan po ako sa proseso. Pagkatapos po ng proseso na yon, wala na po yung kahandaan sa akin na magserbisyo sa Philippine National Police. Wala na po yung burning desire sa akin na maghanap ng mga sindikato at magbigay ng guidance at mag-lead sa mga tao ko. Wala na po yun. Ako po ay tahasan ko po sinasabi. Pagkatapos po nito, ako ay mag-retirement na. Tatapusin ko lang po yung proseso kung hanggang saan po tayo aabot, kung saan po ako po ay kwan. Tahasan ko po sa palagi sinasabi. Ang kanina binanggit ko na ni isang butil ng illegal na droga, hindi po tayo nagbenta at hindi po tayo nagbigay ng pahintulot na magbenta kahit ano pong never po tayo naging protector, never po tayo tumanggap ng suhol galing sa mga tao na involved sa illegal drugs. Never po tayong ganyan. May balak ho ba kayong magdemanda pabalik kung sakali? Napakabigat po nung ating predicament Kanya po, sa totoo lang ang aking kayang gawin lang po dumaan sa proseso. Kasi po, ang problema po natin kung na-feedan yung ating mahal na Pangulo ng maling impormasyon, sino nga po ang kwan? Sino po ang babalikan natin? Ang naisin lang po natin ay harapin itong kaso na to at harapin po kung sino yung nag-aakusa sa amin. Kung sino po yung nagbigay ng impormasyon sa ating mahal na presidente, willing po tayong harapin yun kahit po saan pong venue, saan pong forum, willing po tayo. General, sir, ito hong mga information kasi na ibinibigay sa presidente, at the end of the day, it is the president's decision as to whether he will accept or he will believe yung mga information na ibinibigay sa kanya. And apparently, pinaniwalaan niya po at kanyang tinanggap ang lahat ng mga reports na nakakarating sa kanya. Can you now say na ang presidente po ay hindi marunong magbasa ng mga ipinararating sa kanyang impormasyon at ang presidente ay mahina pagdating sa ganito at dapat na baguhin niya ang kanyang estilong ito? Well, wala po ko sinasabi na mahina yung ating presidente. Ang sinasabi ko lang po sana bilang ama ng ating bansa, kung may nabigay sa kanya na impormasyon na gano'n, tayo naman po ay hindi lang po sa pagbubuhat ng bangko. When I was a major, I was meritoriously promoted to superintendent. Maganda po yung ating serbisyo. Kahit po ibinaktak ng ating Pangulo kung ano po ang aking pagsiservis sa bayan na to, kaya ko pong taas nung tumingin sa kanya.
Kung may nagbigay po sana ng impormasyon na yun, kahit po pinag-report ako ng ating mahal na Pangulo, makikita naman po kung sino nagsasabi ng totoo eh. Kahit po sino sa tagal po ng panunungkulan ng ating Pangulo bilang fiskal, bilang mayor, kung sino man po nagbibigay ng impormasyon sa kanya, haharapin ko po, makikita niya kung sino nagsasabi sa amin ng totoo. Body language lang po ng tao na nagsalita, malalaman mo naman po kung ito ay nagtatahita-hila ng kasinungalingan o totoo yung kanya sinasabi or may tinatago siya. Kanya nga po ako, sabi ko nga po sa inyo, kahit kay Nino po, handa po akong humarap dahil malinis po ang aking konsensya. Kahit po kay Presidente, kahit po yung sino yung nabibigay po sa kanya ng impormasyon, willing po akong harapin kung sino po man po yun. Paniwala niyo po sir, hindi nag-verify ang Pangulo sa mga bagay na ito at hindi niya nagawa ng husto ang kanyang obligasyon bago tanggapin ang isang impormasyon. Is that it, sir? Well, yun nga po hindi po kami nabigyan ng karampatang oras para to confront itong nagsasabi sa amin ng sininak. Kasi sino nagsasabi sa amin ng kanyang paratang eh. Sir, meron na po bang appointment kayo? Napatawag na po ba kayo ni General De La Rosa o meron na po ba kayong instruction na directly na ngayon o schedule na pumunta po kay General De La Rosa, sir? Na po ako directly kay General De La Rosa. Magtimpla ng kape. Magre-report po ako directly kay General De La Rosa ngayong araw na to. So today po yan, sir? Ngayon po umaga. Magre-report po ako. Okay, sir. Maraming salamat po sa panahon at abangan po namin ang mga susunod pa na mga pangyayari dito, sir. Kataon at espasyo na ibigay niyo sa akin para linisin ang aking pangalan, marinig ako ng aking mga kaibigan, kapatid, pamilya sa Nueva Ecija. At yun lang po. Maraming salamat po. Salamat, General Edgardo Tino, former director ng QCPD, isa po sa mga pinangalanan ng Pangulong Rodrigo Duterte na di umano ay protektor ng mga sindikato ng droga dito sa Pilipinas. Inaabangan naman ngayon ang pagdating sa National Headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame ang ilang general na pinangalanan ni Pangulong Duterte na sangkot umano sa illegal drugs. Kasama na po ang ngayong umaga ay nakapanayam natin na si General Tino. Narito naman ang ulat ni Jericho Albano live. Yes, Jericho. Good morning Kuya, good morning sa ating mga kasambahay. Matapos ang pangalanan po ni Pangulong Rodrigo Duterte itong ilang mga general na sa illegal na droga, inaabangan ngayon ang pagdating nitong mga general dito sa tanggapan ni PNP Chief Ronald De La Rosa dito sa loob ng Campo Crame. Pinangalanan ng tatlong aktibong general na sina dating NCRPO Chief Joel Pagdilaw, Police Director Bernardo Diaz at Police Director Edgar Pino, kasama din ng Marcelo Garbo at Police General Vicente Loot na ngayon alkalde sa Daan Bantayan sa Cebu. Una nang itinanggi ng tatlong general ang naturang mga aligasyon sa talumpati ni Duterte kahapon sa anibersaryo ng Philippine Air Force sa Clark, Pampanga. Sinabi nito na paimbestigahan niyang naturang mga general sa National Police Commission o NAPOLCOM. Pinalaan nito ang naturang komisyon at hiniling nito ang masusing investigasyon upang malaman ang katotohanan sa pagkakasangkot nito sa sindikato ng iligal na droga. Kahapon ay inutusan ni Duterte ang tatlong nirelieve na general na mag-report kay De La Rosa. Samantala, pinalitan ni Police Chief Superintendent Oscar Albayalde si Pagdilaw bilang chief ng NCRPO. Si Albayalde ay kaklase ni De La Rosa sa PMA Class 1986. Kasabay nito, nilipat naman ang destino sa Mindanao ang ilang miyembro ng National Capital Region Police Office Regional Anti-Illegal Drugs Unit na tauhan ni Pagdilaw at Quezon City Police District Anti-Illegal Drugs Unit na tauhan naman ni Tino. Sinisino ang mga ito sa Zamboanga Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM at Caraga Region. Kuya, sa ngayon ay nag-upisa na ngang maghigpit sa media dito sa loob ng Campo Crame. Ito nga ay matapos ang nangyari rin kahapon na dinumog ng ilang mga taga-media ang lugar na tinutuluyan ni General Tino dito sa loob ng Campo Crame. Kanina hinahanapan tayo ng clearance mula sa PIO, subalit nung nakausap natin yung PIO, ang sinasabi lang nila na kailangan lang ng permit para makapasok para dun sa mga OB van na papasok dito sa Campo Crame. Subalit pagkatapos niyan, Kuya, ay pinayagan din naman tayo makapasok dito sa loob ng Campo Crame. Yan muna ang latest live mula dito sa Campo Crame. Balik sa dyan sa studio, Kuya.
Maraming salamat, Jericho Albano. Gulat ng live mula sa Camp Crame. Kasama rin po si retired General Vicente Loot na kasalukuyan ngayon naman na nahalal na mayor ng Daan Bantayan sa Cebu City sa mga pinangalanan ng Pangulong Duterte na isa di umano sa mga protektor ng drug syndicate sa ating bansa. Nasa linya po ng ating telepono si Mayor Vicente Loot, isang retired general. Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga, Daniel. Magandang umaga sa yung mga pakinig. Yes, sir. Sa tingin po ba ninyo ay paniniwalaan pa kayo sa anumang bagay na sasabihin ninyo sa investigasyon kung sakasakali man? Ngayong kayo'y pinangalanan na mismo ng Pangulo na isa sa mga protektor po ng drug syndicate sa ating bansa? Yun po yung ikinalaglag ng mundo ko eh. Kasi lumabas ngayon guilty before any investigation has been conducted. Kung narinig mo yung statement ng Presidente, kanina narinig ko nung nireplay mo, sinabi niya na paiimbestigahan. So ibig sabihin, ang information is raw. Ang information ay kagaya ng mga information at mga paratang po sa akin na lumalabas tuwing eleksyon. Kasi po, para sa kaalaman ninyo, Daniel, yung wife ko po, pumasok ng politika 1992. Tapos, naging mayor siya 1998. Magmula nung pumasok siya as mayor, bumaliktad na yung mundo namin. Lahat na lang ng mga paratang binabato sa amin dahil nga yung misis ko nung pumasok siya ng politika, he was declared as the richest mayor dito sa amin sa Cebu, no, dito sa buong region pa nga. Hello. Apo, yes sir, go ahead sir, we're listening to you. And because of that, ang napaka-excuse po na paratang is shabu. At that time, shabu. No? And lahat na lang nung mga nangyayari dito sa amin, kagaya ng pag-declare ng wife ko sa isang dive site na peace sanctuary, may maliit na isla na more or less 2,000 square meters, isla na bato, sinasabing pinagbawal dahil meron kaming laboratory, shabu laboratory, no? When in fact, yung ano na yan, yung isla na yan is a dive spot, no? Every day, maraming divers na pumupunta kasi diving destination po yung lugar namin. And yan po mga paratang na yan, bumabalik-balik every election. Every election. So nung marinig ko kahapon, nung pinagsabihan ako ng kaibigan ko, una natawa ako. Dahil sabi ko, wala ba namang kamatayan yan? Yun pang reaction ko. Tapos na election, hindi pa rin namamatayan. Sabi niya, hindi. Galing mismo sa presidente. So sabi ko, totoo pala yung, parang nahulugan ako ng mundo. At nasabi ko, totoo pala yung sinasabi ng mga kalaban ko sa politika na doon sa kanilang website na mismo si Presidente na ang mag-announce na protector ako ng drugs. So, gusto ko rin liwanagin, Daniel, na kayo mismo dyan sa studio, ilang beses nyo akong naging guest sa kay General Managilod na programa. And pumunta po ako dyan bilang guest at representante ng National Police sa parte sa training. Wala po akong assignment since 2007 na assignment or command na involved sa kampanya sa illegal na drogas or involved sa ano man lang kampanya sa mga anti-illegal activities, anti-criminalities. So wala po akong karapatan at wala ako sa posisyon para magprotekta ng tao, ng kriminal.
Dahil po ang pinoprotektahan ko yung mga pulis na nagte-training. Yun po ang role ko. I was a director ng training service for since December 2012 until my retirement. Wala po akong field assignment. My last field assignment, pero as Deputy Regional Director for Administration pa rin, was in Region 8, 2010 to 2012. Well, you know the President, sir. Kilala niyo po ba siya personally? Yes, kilala po niya ako personally. Pero siguro twice lang kami nagkita. Baka nakalimutan na niya. Nag-apply po ako as regional director ng after June. Nag-apply po ako ng regional director in the year 2013 sa Region 11 at in-endorse pa po niya ako. And that was also after June 2013 na may lumabas na white paper against me na inaakusahan ako at kinocomplain ako na protector sa illegal nga drogas doon sa Region 8, particularly in Ormoc. At ako daw ay nagprotekta sa mga distributor dito doon, distributor doon na sumusuporta din sa kalaban ni Congresswoman Lucy Torres. And at that time po, ako daw po ay Deputy Regional Director sa Region 8, pero hindi po totoo kasi 2012 umalis na ako and the election was 2013. Ang masama po niyan, ginamit yung pangalan ni Congresswoman Lucy Torres. Ginamit po ang stationery niya. Umabot po sa office ng presidente. At pinaimbestiga po ako. At yung kanyang chief of staff, si Richard Gomez, na ngayon mayor na ng Ormoc, ay nagbitaw ng statement na hindi yun kanila at hindi yun totoo. Kaya po ako ay na-clear. Na-clear po ako dyan. Kaya after that clearance, nag-apply po ako ng pagka-RD sa Region 11, and which I was endorsed by then Mayor Duterte. Sir, lumalabas po ba ngayon of all these things na nangyari, ika nga ho ay maaaring yan ay nakarating din naman sa presidente. Sa tingin ho ba ninyo ay ang presidente hindi gumagamit ng maayos na kaisipan para basta paniwalaan ang isang report na nakakarating sa kanya, being a lawyer as well and former fiscal? I don't want to say that, sa presidente, kaya mataas ko yung respeto ko sa kanya. Pero tama na po yung sinabi niya na paimbestigahan niya. Ibig sabihin po, it was a raw information. Ang masama lang po doon, at sinabi po niya na wala pang investigasyon. So, I was now being exposed to trial by publicity and to public opinion. And it is unfair for me. May pamilya po ako kagaya ninyo. Yung mga anak ko, hindi yun, ayon nang lumabas. Ayon ng ang mga anak ko po kilala dito sa amin at ako mismo dito sa Cebu. Kilala po ako, kaya nga hindi ka halos makapasok dito sa akin, daming tumatawag at may 1,000 text of support, sympathy and support na ang umaabot sa akin dahil kilala po ako dito sa Cebu na matulungin. Hinagamit po yung yung pangalan ko dito para minsan maka-eskapo sa panghuhuli ng pulis. Hinagamit yung pangalan ko para matulungan sila. No? So it comes with the territory and it comes with maybe with my personality na matulungin. So, sir, ano ho ang plano ninyo ngayon? Kasi ito ho ay sinabi na ng presidente kahit pa dumating yung investigasyon na yan and knowing na mataas din ang credibility ng presidente and even you, sinasabi nga ho ninyo na in spite of what the president declared, hindi nyo basta kinu-question ang kanyang wisdom and integrity. Pero ano ho ang plano ninyo ngayon? Are you going to stay as mayor or are you going to leave the country? Ano ho ba? Kasi considering all of the
sabihin na ho nating repercussions na mangyayari ho dito sa announcement na ito ng presidente. At it seems na majority of the people are inclined to believe the declaration of the president. Yes, kaya nga haharapin ko po Haharapin ko po yan kahit sa ang investigasyon. Dahil ipaglaban ko po, number one, yung karapatan ko. Pangalawa, yung reputasyon ko at ng pamilya ko. I built a career, unblemished career for the last 37 years. Lumabas po ako ng serbisyo na walang bahid, na walang dungis. Wala po akong nagawang kasalanan. Wala po akong kaso na inarap. At ako po'y minahal ng mga tao ko. I was given also awards of distinction. So, inano ko po yun, yung pinagpaguran ko po yun, sinugal ko po yung buhay ko para habulin ang mga tao na ngayon sinasabi nila pinoprotektahan ko. It is unfair to me. And in fact, it is unfair also to others. Especially yung dito sa baba na pinaparatangan din. No? Na walang, para lang ma-neutralize sila or mapigilan sila sa mga ginagawa nilang paglaban sa mga illegal, especially sa illegal na drogas. Kagaya ko, nagbigay ako sa sarili ko ng 100 days na tanggalin ko, walain ko ang illegal drugs sa bayan namin. Sir, voluntarily hindi po ba kayo makikipag-usap sa presidente dahil sa kayo naman ay retired general na hindi na ho kayo sakop ng NAPOLCOM as of the moment at ibang klaseng investigasyon na ang gagawin? Meron ho ba kayong mga schedule with the president or anything to that effect, sir? Actually, ngayon po, may mga tao na ako na kinakausap na kung pwede, pupunta ako sa presidente. Dadalhin ko po yung mga clearances ko. Dadalhin ko po yung, I will explain myself. At pupunta ako sa kanya dahil sabi niya, pumunta kayo sa akin. Then, narinig ko rin po kanina na ngayon lang na si General De La Rosa nagsabi na iimbestigahan na yung mga tao niya, pero sa mga retired generals, hindi niya kami makompel. So, I took that as an invitation. So, pupunta po ako voluntarily. No? At sa kanya, mag-explain ako sa dapat kong i-explain. So, when do you intend to see General De La Rosa, sir? If I can do it today, I will. Nandito po kasi ako sa probinsya. Nasa probinsya pa ako. 3 hours away from the city. At doon yung mga papeles ko. May bahay kami sa city. And halongkatin ko po yung mga papeles ko para pagpunta ko dyan, kompleto po ako sa dala. Alright. General, we'll be looking forward to other developments at nakahanda po ang ating pong himpilan na isa himpapawid naman ang inyong panig. Maraming salamat po sa panahong ipinagkaloob ninyo, General. Maraming salamat, Daniel. Maraming salamat sa pagkakataon. Retired General Vicente Loot, kasalukuyan pong mayor ng Daan Bantayan, Cebu, isa sa mga pinangalanan ng Pangulong Duterte na di umano ay protektor ng mga sindikato ng droga. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Yes, Ray. Good morning. Kumusta ang Butchoy? Yes, good morning Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Ngayong araw kuya ay posibleng mag-raise o magtaas ng tropical cyclone warning signal ang Pag-asa sa may area ng Bataan dahil sa patuloy na paglapit nitong bagyong si Butchoy dyan sa may area naman ng Taiwan. Ayon sa Pag-asa, napakalaki po nitong diametro nitong bagyong si Butchoy at kanina nga ay sa latest na bulletin ng Pag-asa, lumakas pa yung taglay ng lakas ng hangin ni Butchoy at kaya posibleng masakop yung area po ng tip ng Northern Luzon
dahil nasa 600 kilometer po yung diametro nitong bagyo. Kaninang alas 4 ng madaling araw, ito ay namataan ng Pag-asa sa layong 1,010 kilometers sa may silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na 185 kph at yung pagbugso ay aabot na sa 220 km per hour. Kumikilos pa rin po ito sa pa-northwest sa bilis na 30 kilometro kada oras. At sa ngayon ay pinag-iibayo po nitong bagyong si Butchoy itong southwest monsoon o yung habagat at makakaapekto, magpapaulan dito po sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Diyan po yung mga lugar na posibleng makaranas ngayong araw ng mga pag-ulan dahil po sa epekto nitong habagat na pinalalakas nitong bagyong si Butchoy. Kuya, sa loob ng 24 to 36 hours ay posibleng tumama itong sentro ng bagyong si Butchoy dyan sa may area po ng Taiwan. Kuya? Maraming salamat, Ray Pelayo. Nag-uulat ng live mula sa Pag-asa DOST. Isinusulong naman ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang paglalagay ng water catchment sa lahat ng rehiyon upang maiwasan ang pagbaha ngayong tag-ulan. Narito ang hataw na balita ni Gladys Tuwabi. Nagsisimula ng maranasan sa Cebu ang baha, sanhi ng malalakas na ulan dahil sa pagpasok ng bagyong Butchoy. Kabilang sa mga binahang lugar ay ang Mandawi City at ilang bahagi ng Metro Cebu. Kaya payo ng Department of Environment and Natural Resources sa lahat ng local government units na maglagay ng water catchment lalo na sa mga matataas na lugar upang sahurin ang bumubuhos na ulan. Sa pagkakaroon, di lang siguro ta magplano sa flood control na to sa lower parts ato ang syudad, kundi atong tanaw ng kinatibuk ug asagikan ang tubig nga moabot sa ubos parang at least ma-manage na to ug maayo ang ato ang tubig. Bukod sa maiiwasan ang pagbaha, maiipo rin ang tubig na maaaring magamit sakaling magkaroon ng water shortage sa panahon ng tag-init. Instead of coming up with a big dams, mga mega dams, maghimo na lang tag-series o gagmay nga mga dams nga magihapon makakat sa tubig at the same time ug imo ni nga sumpay-sumpay kining mga gagmay nga mga dams mahimo na ning tubig nga daghan. Ayon sa DENR Cebu, bahagi ng kanilang Water Integrated Watershed Management Plan ang paglalagay ng water catchment na maaaring maging long-term solution kontra baha. Sa ngayon ay may 2 ng malalaking dams sa probinsya ng Cebu, ang Haklupan at Buhisan Dams na pangunahing nagsusupply ng tubig sa Metro Cebu. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Silipin muna natin ang lagay ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Mon Hokson gamit ang UNTV drone na nagsisilbing mata sa himpapawid, pinalilipad ng ating CAAP licensed pilot live. Magandang umaga, Mon. Magandang umaga, Monica. Good morning, Kuya. Tingnan natin kung traffic na ba ngayon kasi holiday Pero tingnan natin kung ano sitwasyon ng traffic lalo na sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Unahin muna natin dito sa may Elliptical Road. Sa ngayon ay walang traffic po sa may Elliptical Road at magiging bahagi po ng Commonwealth ay magiging maluwag po para sa mga motorista na naglalakbay ngayong oras na ito. Kalimitan talaga kapag hindi naman holiday, itong area po ng Philcoa, lalo na yung tapat po dyan ng UP Techno Hub ay heavy traffic. Pero sa ngayon, wala po at napakagaan po ng daloy ng mga sasakyan. Kahit hanggang dyan po sa may area ng Quezon Avenue papunta po ng EDSA, napakaluwag po ng daloy ng mga sasakyan sa oras na ito. Wala po tayong maging problema sa palibot na ito ng Elliptical Road. Tingnan naman po natin ang isa natin na live point mula po dyan sa may Baclaran. Yung mga pupunta po ng Heritage magmula po dyan sa may Coastal, magkakaroon po ng counting problema lalo na po ang dami pong tao ngayon dyan sa may area ng Baclaran. Heavy traffic po tayo sa may area na yan. Iwasan po natin upang hindi po tayo maipit sa daloy ng mga sakyan. Doon naman po sa mga galing po ng Heritage papunta po ng Coastal, wala naman magiging problema sa oras ito. Magaan po ang area ng Baclaran sa may kabilang side. Silipin naman po natin ang area ng Guadalupe. Sa ngayon po ang magkabilang linya po ng EDSA Guadalupe, northbound at southbound. Light traffic po, holiday ngayon kaya po maluwag ang daloy ng sasakyan sa area na yan.
Silipin naman po natin ang area ng monumento magmula po dyan sa may MacArthur Highway sa mga northbound lane vehicles. Light traffic po tayo dyan sa may area ng monumento habang ang southbound lane naman po ng area ng monumento ay wala magiging problema. Napakagaan po ng daloy ng traffic. Tingnan naman natin ang mga sasakyan dyan po sa may area ng Quiapo. Magmula po sa may Quezon Avenue to Quiapo, moderate traffic po sa oras na ito. Nagkakaroon ng konting pagbagal dyan po sa area na yan. Samantalang ito pong Quiapo naman papunta po ng Quezon Avenue, moderate traffic rin po. Subalit hindi naman magiging problema yan dahil pagdating naman po natin dyan sa may area ng Moraita going po ng Espanya Welcome Rotunda ay wala na po masyadong magiging pagbagal sa inyong mga pagbiyahe. Ayan, wala po number coding ngayon dahil holiday. Lahat po ng lugar sa Metro Manila ay hindi naman po pinapatupad ngayon itong number coding. Pero paalala, bukas po ay resume po yan. Lahat po ng sasakyan na ang plate number nagtatapos po sa 7 at 8. Bawal po bukas sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat sa iyo, Monokson, live na nag-uulat mula sa Elliptical Road. Sa iba pang balita, nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pa niyang handang bigyan ng amnesty o payagang pakawalan ang mga political prisoners. Ito ay hanggang hindi pa nagkakaroon ng magandang resulta ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribohok. Umaasa si Pangulong Rodrigo Duterte na magkakaroon ng peace agreement sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP at pamahalaan bago matapos ang taon. Ito ang sinabi ni Pangulong Duterte sa selebrasyon para sa anibersaryo ng Philippine Air Force kahapon sa Clark Air Base, Pampanga. Ayon sa Pangulo, handa siyang magbigay ng Safe Conduct Pass kay Communist Party of the Philippines founder Joe Masison at maging sa mag-asawang Benito at Wilma Chamson. Sa kabila nito, ayon kay Pangulong Duterte, hindi pa siya handang pakawalan ng mga political prisoner. I am not ready to release everybody. Only after the success of the talks, if there's one coming our way, bago ko sila i-release all. Now we can grant amnesty, but they have to lay down their arms. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na rin ang Pangulo sa ibang armadong grupo tulad sa Moro National Liberation Front o MNLF kaugnay ng usapang pangkapayapaan. I've been communicating with the NOR. Maybe I will go to Hulo and talk to him before we formally agree to talk officially. I have my team already. I would not mention them now, but they are ready sa government side. Abu Sayyaf, I said, there will always be a time for reckoning, and it will come. Hintay lang kayo. Nel Maribohok, UNTV News Worldwide. Ipinaliwanag ni former UP College of Law Dean Attorney Pacifico Agabin ang mangyayari sa bansa oras na palitan ng sistemang federal ang kasalukuyang konstitusyon, kabilang na ang pagpapalawig sa termino ng Pangulo ng bansa. Narito ang hataw na balita ni Grace Casen. 29 na taon na ang nakalipas nang mabuo at mapagtibay ang 1987 Constitution. Subalit malakas ang panawagan ngayon na dapat nang palitan ang ating saligang batas ng sistemang federal dahil hindi na umano ito naaayon sa pangangailangan ng ating bansa. Subalit ano nga ba ang nakapaloob sa federal system of government? Ayon kay dating UP College of Law Dean Attorney Pacifico Agabin, sa federalism, posibleng mahati sa 3 o 18 estado ang Pilipinas. Ang mga rehiyon o estadong ito ay magkakaroon na ng kontrol sa kanilang sariling ekonomiya at politika. Subalit sakop pa rin ng central o national government ang pamamahala sa pangkalahatang pangangailangan ng bansa. Yung federal ay parang 2 levels ang sovereignty. Ang higher level, yun ang national government. Ang lower level naman, yung mga regional government. Yung regions, pwedeng magkaroon ng power of legislation upang magpasa sila ng mga batas tungkol sa health, sa education, sa economy. Ang isang klase nito ay ang federal president kung saan mamumuno sa bansa ay isang presidente at ito ay ihahalal ng taong bayan at may term limit.
habang ang Federal Parliamentary Republic naman ay pinamumunuan ng isang Prime Minister. Dito magkakaroon na lamang ng isang kongreso o parlamento. Ang mga miyembro nito ay ihahalal ng taong bayan. Mawawala na ng karapatan ng mamamayan na pumili ng Pangulo dahil ang parlamento na ang siyang pipili kung sino ang magiging Prime Minister at kung hanggang saan tatagal ang kanyang termino. Walang term yan kasi pag mawawalan ng confidence yung mga members of parliament, pwede siyang matanggal right away. Or, kung magustuhan naman sila at walang vote of no, pag hindi aalisin ng mga members ng parliament, pwede siyang magtagal. 6 years, 10 years, 20 years, and so on. Lahat ng estado ay magkakaroon ng sarili nilang House of Representatives na babalangkas sa kanilang sariling batas na ipinatutupad sa kanilang estado. Subalit ang mga miyembro nito ay mayroong term limit. Ma-elect sila on a regular basis, kaya sila ang mayroong term limits. Yeah, pwede rin ang House of Representatives nila ay composed of the governors and mayors of each province lang, ganon. Ilan sa halimbawa ng mga bansang gumagamit ng sistemang Federal Prime Minister ay ang Canada, Germany at Australia, habang ang Federal President naman ay ang United States of America, Mexico at Brazil. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Animang nasawi na bumagsak ang isang Turkish military helicopter sa Black Sea region ng Turkey kahapon. Ayon kay Prime Minister Binali Yildirim, nangyari ang helicopter crash sa Giresun province dahil sa masamang panahon. 8 sa 15 pasahero ng helicopter ay military personnel at kasama ang ilan nilang kamag-anak. Ipinahayag ng US Space Agency na NASA na matagumpay na nakapasok ang Juno Space Probe sa orbit ng planetang Jupiter. Narito ang hataw na balita ni Aloy Kalingasan. All stations on Juno Court, we have the tone for burn cutoff on Delta B. Graduto mum Juno. Welcome to Jupiter. Makalipas ang 5 taong paglalakbay, ganap na nakapasok sa orbit ng planetang Jupiter ang Juno Space Probe ng National Aeronautics Space Agency o NASA. Ecstatic ang lahat ng scientists ng Jet Propulsion Laboratory nang matanggap nila ang confirmation tone mula sa Juno aircraft na napasok na nito ang orbit ng Jupiter. Ganap na alas 8:45 ng gabi, oras dito sa California, nang matagumpay na marating ng Juno ang target orbit nito na pinakaabangan ng lahat ng space exploration enthusiasts. NASA did it again. That says it all to me. And I am so happy to be part of the team that did that. It's overwhelming. The team, the amount of time and effort everyone put into this, and the risks that were overcome, it's amazing. I mean, the more you know about the mission, you know just how tricky this was, and to have it be flawless, I mean, I really can't put it into words. August 5, 2011 nang lumipad mula sa Cape Canaveral ang Juno spacecraft upang mangolekta ng mga data at mapag-aralan ang komposisyon ng pinakamalaking planeta sa solar system. Inaasahan ng NASA na makapagbibigay ng first close-up images ng planet Jupiter ang Juno sa August 27. Ito ang unang spacecraft na nakarating sa Jupiter simula nang ikutin ng Galileo ang planeta. 8 taon na umikot sa Jupiter ang Galileo at bumalik ito sa mundo noong September 23. Umaasa mga eksperto sa Jet Propulsion Laboratory sa Pasadena na makakuha sila ng valuable data mula sa Juno sa mga darating na orbital spins nito sa planet Jupiter. Mula rito sa California, Aloy Kalingasan, UNTV News Worldwide. Sa atin namang balitang sports, makakasama natin si Rina Villamor. Yes, Rina, good morning. Welcome. Salamat, Kuya. Siyempre maganda ang ating morning dahil a month from now magsisimula na nga ang ating 2016 Rio Olympics. Kaya naman sa larangan ng basketball, nagsimula na ang FIBA Olympic Qualifying Tournaments
kung saan sumabak na sa unang laro ang Gilas Pilipinas kontra sa Tony Parker-led team na bansang France na ginanap kahapon sa Mall of Asia Arena. Sa first quarter ay nanguna ang Gilas Pilipinas ng 10 puntos kontra sa France, ngunit nahabol ng kabilang kupunan ang lamang. Natapos ang laro sa scores na 93-84 kung saan nanguna si Nando De Colo at Tony Parker sa France team sa pinagsamang 48 points. Samantalang sina Andre Blatch na gumawa ng 21 points at Terence Romeo na may 19 points ang nanguna naman para sa Gilas Pilipinas team. Mamayang gabi naman ang do-or-die game ng Gilas Pilipinas kontra sa bansang New Zealand. Dahil tanging top 2 teams lamang sa Group B na kinabibilangan ng France, New Zealand at Philippines ang magkakaroon ng tsansa na makapasok sa knockout game sa darating na Sabado. Isa ang Pilipinas sa napiling host country ng FIBA Olympic Qualifying Tournament, kabilang na ang bansang Serbia at Italy. Tinalo ni Serena Williams si Anastasia Pavlyuchenkova sa quarterfinals ng Wimbledon kahapon sa scores na 6-4, 6-4. Target ng defending champion na makuha ang kanyang 22nd Grand Slam upang matapatan ang open-era record ni Steffi Graf. Makakaharap ni Williams sa semifinals ang isa pang Russian tennis player na si Elena Vesnina matapos nitong talunin si 19th seed Dominika Cibulkova sa scores na 6-2, 6-2. Bukod kay Serena, pasok na din sa Wimbledon semifinals ang kanyang kapatid na si Venus Williams na tumalo naman kay Yaroslava Shvedova ng Russia sa scores na 7-6 to 6-2. Yan muna ang mga balita sa mundo ng sports. Balik sa inyo, Kuya at Monica. Balita, ano ang forecast mo mamaya, Rina, sa laban ng New Zealand. Gilas at New Zealand? Yes, Kuya, kailangan manalo tayo kasi nga ang tsansa natin ay top 2 ng Group B at saka top 2 ng Group A ang makakapasok dun sa ating knockout game. Sa ating Group A kasi, nandun ang kupunan ng Turkey, ng Serbia at saka ng Canada. So kung sino man ang magta-top 2 doon ay makakalaban ng top 2 teams dito sa ating Group B kung saan napabilang naman ang Philippines, France at New Zealand. So kung tayo ay makapasok doon, ay magkakaroon tayo ng chance na makapagpaglaro doon sa ating knockout game this coming Saturday at magkakaroon din tayo ng pagkakataon na makalaro doon sa ating finals this coming Sunday. Pero ano ba ang line-up ng New Zealand? May NBA player ba sa New Zealand? Meron sila mga players from their, may mga local players sila dun sa kanilang team, sa New Zealand team. Pero kasi ang standings nila sa world ranking talaga ay nasa 21 sila. At ang Philippines team ay nasa 28 lamang. Yes. Sabi nga nila kahapon, maganda yung game natin kasi 9 points lang ang lamang ng France team sa atin. Considering na nasa number 5 ang France team compared to the 28 ranking Philippines team. Yun. Good game. Tama naman yung sinasabi mo. Oo. Close fight. Close fight. Nanalo naman ang France over the Philippines. Konti lang. Konti lang. Konti lang, 9 points lang. Pero talo pa rin. Meron pang one more game, Kuya. Mamayang gabi yun. Yun minsan yun ang mas masakit eh. No? Yung... Parang talo ka ng isang shoot. Talo ka ng mas parang... Lalo pag buzzer beater, naku. Sa bagay ano naman yan eh. Natalo ka ng konti lang ang lamang, ibig lang ipakita na medyo baka meron lang kailangan i-adjust. Oo. Kesa yung talagang pinadapa ka ng gusto. Tsaka ano Kuya ha, for tama ba Rina, nasa first or second quarter, lumamang tayo ng at least 10 points. Sa first quarter, nanguna tayo ng 10 points sa kanila, tapos biglang nakahabol itong kupunan ng France team kahapon. Minsan merong tamang kumpiyansa din eh. Diba? Siguro kaya dapat talaga pagka nasa 10 points ang lamang mo, i-consider mo na all pa lang. Kuya, tsaka hindi pa nakapaglaro sa ating kupunan si L.A. Tenorio tsaka si Carlo Abueva. Wala rin sila dun sa ating lineup for this FIBA Olympic Qualifying Tournament. So sila yung mga na-miss natin na maglaro kahapon. So wala bang maglalaro na hindi nakapaglaro nitong nakaraan sa game with the New Zealand? Same lineup tayo, Kuya, yung 12 players natin. Sila pa rin yung maglalaro para dito sa New Zealand team. Mamayang 9 o'clock po yan ng gabi sa Mall of Asia Arena.
Okay, mamaya na pala yan. Oh, manonood kaya ulit Good si luck. Presidente? Good luck. Nanood siya ng first game. Kahapon na. Pero mukhang maraming haharapin ng presidente ngayon eh. Oo nga. Dahil Maraming ibang bisitang pupunta. Maraming mga bisitang drug problem. Oo, yung mga kailangang harapin ng presidente ngayon. Oh, mabigat 'yon ha. Nag-anunsyo ang presidente. Pag-announce ng presidente na yan, ito yung mga sinasabi ko sa inyo ng mga protektor, ganito, ganyan. Illegal drugs. Ang problema ngayon, pag-iimbestiga ulit. Oo. Pero the way it was, kasi yung pag-announce ng presidente, With conviction eh. oo, at saka talagang ang mabigat doon. Parang yun yung sinasabing minsan na the cart was actually put before the horse. Diba pa? Hindi naman gagawin ng presidente kung wala naman siyang sa tingin niya pinangahawakan. But yun nga rin, Diba? kuya, yung sinasabi ng iba, given that our president is, yun nga, sinabi mo, abogado at piskal pa dati, ay malamang sa malamang merong pinanghahawakang ebidensya yan. Pero yun nga, sinasabi rin naman ng iba, dapat nagkaroon muna ng sapat na investigasyon bago pinangalanan yung mga sinasabing akusado. Well, but ngayon, titingnan ho natin yung magiging pangyayari dahil meron ng pinatawag na ni General De La Rosa. Abangan pa rin natin yan, magiging situation. And even si Mayor Loot ng Cebu, even if he's already a retired general, he's saying na pupunta siya because he considers na open invitation yung ginawang announcement din ni General De La Rosa na para doon sa mga hindi nasakop ngayon ng pambansang pulisya dahil nga sila ay nakapag-retiro na. Bangan nyo ang iba pang mga pangyayari na yan. Monica. At para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan muna po ang mga na balita ngayong araw ng Miyerkules, July 6, 2016. Susunod pa rin ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Sa loob lamang po ng ilang sandali.